Maraming salamat po, Pastor Olan. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Isang pribilehiyo po na maging kabahagi sa pag-share ng mabuting balita ngayong hapon sa biyaya po ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa Belgic Confession Article 20. At ang pamagat po ng ating pag-aaral is It's All On and In Him. Ito pong sermon na ito ay mula sa panulat at pagmemensahe ni Reverend Dirk Bajima. It was preached on or at Reformed Church of Mangere, South Auckland, New Zealand. Tayo po muna yung manalangin mga kapatid sa ating panimula. Kami po yung nagpupuri sa iyo, aming Panginoon. Sadyang kayo ay dakila. Maraming salamat na hindi kayo napapagod maghayag ng iyong kalooban sa inyong mga anak. At mapalad po kami, Panginoon, sapagkat tunay na punong-puno ang buong maghapon na ito, Panginoon, ng mga katotohanan na lalong magpapalalim at magpapalago ng aming pananampalataya. Pangunahan mo po kami, Panginoon, na naway maging makabuluhan ang pagbabahaging ito. Hindi lamang kami maliwanagan, kundi higit sa lahat ay magawa namin ang mga pinag-uutos ng iyong salita para sa iyong kapurihan. Dito po aming samutiling sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Pag pinag-usapan po natin ang Belgic Confession, it has been building like a great staircase. Ito pong Article 20, ang pinaka-landing place. Dito po sa Article 20, kung titingnan po natin, it answers the burning question, why did God become man? Bakit ang Diyos ay naging tao? Kaunting review lamang po, sapagkat maikli lang naman po ang ating pagmemensahe, sapagkat alam ko rin naman that this is a familiar message to all of us. Pero kung atin pong babalikan yung pong mga mensaheng ating narinig, starting from Article 14, ay natutunan po natin doon about the fall of man. Nasa pamamagitan ni Adan, ang kasalanan at kamatayan ay dumating dito po sa sanlibutan. In Romans 5:12, it says, therefore, just as though or through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Ang lahat po ay nagkaroon ng kamatayan sapagkat lahat naman po ay nagkasala. Pag pumunta po tayo sa Article 15, it talks about the original sin. Yung original sin, pagkakasala po ng tao. We are all born guilty, just like David said in Psalms 51 verse 5. He said, behold, I was brought forth in iniquity, and in my sin, and in sin my mother conceived me. Wala pong ipinanganak, sinilang dito sa mundo na walang batik at bahid ng pagkakasala. Lahat po ay nagkasala. Sabi po, tayo pinagbubuntis pa lamang, pinaglilihi ng ating ina, ay meron ka ng naman ng pagkakasala. Pero ang kagandahan po nito, that God in His great mercy has thought of us even from eternity past. Tayo po ay nasa isipan na ng Panginoon even before the foundation of the world. That's why in Article 16, it talks about election o ang pagkahirang sa bawat isa po sa atin. God chose us in Christ before the foundation of the world. Highlighting this in Ephesians chapter 1 verse 4 through 5, it says that just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as Son by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. And going to Article 17, it talks about the promise, yung pong pangako. Sa atin po ipinangako na isang Savior, isang tagapagligtas ang paparito. At yan po yung pangakong nagsimula pa po sa Genesis chapter 3, verse 15, sinabi na po yun doon. And then going to Article 18, it talks about the incarnation, yung pagkakatawang tao ng Diyos. Christ took on flesh. In Philippians 2:7, it says, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Si Kristo ay nagkatawang tao. In Article 19, it talks about the mystery of Christ. Doon po ipinakita sa atin kung sino ba talaga si Kristo.
that He is truly God and truly man. At ngayon nga po, sa ating tatalakayin in Article 20, we come to the point of confessing what God did through Jesus. Ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Basahin ko po sa inyo, sinasabi po ng Article 20. It says, sabi po sa Ingles, "We believe that God, who is perfectly merciful and just, sent His Son to assume that nature in which the disobedience was committed, to make satisfaction in the same, and to bear the punishment of sin by His most bitter passion and death." Tagalogin po natin para maintindihan natin. Kasi po sa Tagalog din, medyo mabigat din po yung pagkasalin, pero nawa po yung makuha po natin. No? Sabi roon, sumasampalataya kami na ang Diyos na ganap na mahabagin at makatarungan ay nagsugo ng kanyang anak upang akuin ang kalikasan iyon kung saan nagawa ang pagsuway, upang magbayad sala roon at pasanin ang kaparusahan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang napakapait na paghihirap at kamatayan. Dito po sa pag-aaral na ito, 2 punto lamang po ang ating titingnan at simulan po natin doon po sa pang-una. The first thing is that the punishment the Son bore. Ano yung parusang inako o tinanggap ng bugtong na anak ng Diyos? Ito po yung heart ng gospel. Hindi po maaaring maging kumpleto ang gospel unless and until we know that God is holy. Tayo po ba'y naniniwala na ang Diyos ay banal? God is holy, He is perfect, God is just. Sa sobrang kabanalan nga po ng Diyos, di po ba? Kung babasahin po natin, babalikan po natin the Old Testament times, in the book of Isaiah chapter 6, and even in the book of Revelation, kung titignan po natin, even the holy angels na nagbabantay doon sa mismong paligid ng trono ng Diyos, sabi po roon, sila ay merong mga 6 wings, bawat isa, pero nagtatakip ng mukha yung 2 sa wings nila. Na ibig sabihin, hindi nila matitigan ang kabanalan at kadalisayan ng Diyos. Pero sino pa tayo sa harapan ng Diyos? God is holy and God is just, but men are sinful. Punong-puno ng pagkakasala, and God cannot ignore sins. He must punish sin. Sabi po ng Romans 3:10, marami po tayong mga talatang marinig po rito. Sabi po roon, there is none righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. And going down through verse 12, it says, they have all turned aside, they have together become unprofitable, there is none who does good, no, not one. Pag tinignan mo ang tao, diba, pag silang pa lang parang, sana mabait ito, diba? Meron tayong mga ganoong wishes. Pero sabi dito, no one is righteous, no one is doing good. Lahat po tayo ay marumi. From head to toe, kung babasahin po natin Romans chapter 3, from head to toe, yung spiritual anatomy ng tao is that he is indwelt with sin, he is bound in sin, he is under the control of sin. Kaya ang tao po, hindi lang po natin pwedeng sabihin tayo naligaw, hindi lang basta tayo naligaw. We were dead, sabi po ng Bible. Tayo'y patay, we are not just struggling, we were condemned. And our debt was infinite and we could never pay. Hindi natin kayang bayaran ang ating pagkakasala. Because God is eternal, ang dinedemand ng Diyos na bayad sa pagkakasala is also eternal. And that is eternal condemnation and eternal punishment. Kaya kung titingnan mo ang tao, wala nang pag-asa. Bakit? Perfect ang Diyos, ang tayo makasalanan, kaparusahan pa siya. Pero ang Bible, if you will read the Bible, it says there, but God. Kanina nga po sabi, but God, sabi ron, buti lang, merong salitang, but God. John 3:16 nga lang po, di po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Itong sanlibutan na ito ay punong-puno ng kasalanan, dapat mamatay, dapat parusahan sa eternal fire,
Pero sabi po, ganun na lamang, kaya yung pagkakasalin sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang sanlibutan nga ay dapat na parusahan. But He gave His only begotten Son, yung kanyang pinakaiibig, katangi-tanging anak, pinakamamahal na anak, walang kasalanang anak, ay ibinigay para sa atin. Kaya ang sanlibutan ay nagkaroon ng pag-asa na magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. When we read the Gospels in the New Testament, may mapapansin po kayo doon. Di po ba, sa pagbasa nyo pa lang, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang nagbabasa ng Bible, masasabi ka, ma-excite ka, because there are lots of healings na mababasa tayo sa Gospel. There are lots of demon casting and teachings of Jesus sa mga pasimulan ng pagbasa mo. But if you look at what takes up the most space in the Gospel, ay makikita natin, yun ang sinasabi ng Article 20, the most bitter passion and death of Christ. Yun ang talagang mas pumupuno na makikita natin. Huwag ka nang tumutok doon sa, ano ba yung mga himala ng ginawa ng Panginoon? Tumutok ka kasi mas malaking space na binigay doon sa katotohanan ng matindi yung dinanas na parusa, passion at kamatayan ng ating Panginoon. About halfway through each gospel, the focus suddenly shifts to that. Kaya kung titingnan natin ang buhay ng Panginoon, makikita natin na hindi siya naparito para lang maghimala at gumawa ng kung ano-anong mga bilagro. Jesus came not to be admired. Jesus came to be crucified. Yung mga magulang natin, di po ba? Paglaki mo anak, anong plano mo? Anong mission mo? Ang mission ko ganito, di ba? Ang mission ko ganon. Ang mission ko, maging pinuno ng ating bansa. Babaguhin ko lahat, alisin ko ang korupsyon. Paparusahan ko yung mga contractors na corrupt. Marami tayong mga mission. But si Jesus Christ, the only Son of God, the begotten Son of God, actually the word the begotten means the unique Son of God, He came to earth to die. That is His mission. To be crucified and die for our sins. John 1:10-11 says, He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. Siya na po rito sa sanlibutan, siyang gumawa ng sanlibutan, walang bagay na hindi nagawa sa pamamagitan niya, pero hindi siya kinilala ng sanlibutan. Di ba? Parang walang pinagkaiba sa atin, no? Isang practical na halimbawa, isang ama na nag-abroad, binigay ang kanyang buhay, time, lakas, halos magpakamatay sa pagdurusa sa ibang bansa at umuwing nananabik para makapili ang kanyang pamilya pagdating ng tahanan. Sino ka? Hindi kinilala. What will you feel? Si Kristo ganon. Yung sa atin, mababaw pang halimbawa yun eh. Pero sa ating Panginoon, yun ang ultimate example ng ibig sabihin talaga ng mag-sacrifice sa mga minamahal mo kahit ikaw ay nire-reject nila. He came to His own, sabi ng verse 11, and His own did not receive Him. Tinanggihan siya ng mismong kanyang mga kababayan. Hindi siya pinahalagaan. Sabi nga po, the Son of Man came not to be served, but to serve. He lived for Him to die, so that we sinners might live through Him. That is why in Luke 9:51, makita natin, ang focus suddenly changes. It says that He set His face toward Jerusalem. Pagparito niya, hindi niya tinitingnan. Actually, nung John chapter 6 na, kung babasahin natin, libo-libong tao, sabi lang sa atin 5,000 pinakain niya, pero kasama ang mga nanay, mga ate, kuya, mga lolo, kung ano pa, umaabot ng mga 20,000 sa pagkaka-calculate. Di po ba? At ang sabi po ng Bible, nung malaman nila, nakapagpapakain pala ito ng marami. 5 tinapay at 2 isda, na-multiply niya. Ang sabi ng mga tao sa may bandang huli, gagawin na sana siyang hari. Pero sabi ng Bible, tumakas si Jesus para hindi gawin. Bakit? Hindi ako dyan nakaset eh. He set His face toward Jerusalem. Why? Because He came to drink the cup of wrath. Yun talaga ang iniisip ng Panginoon. Naparito ko para inumin ko yung saro ng poot ng Diyos sa akin. His only mission is one. Single mission. That is, to die for the sin of men.
So kunin niyo po yung picture, no? Tayo pong lahat, we were once against God. Everything in us was completely opposed to Him, but it was then that while we were still enemies of God, that God reconciled us to Himself through the death of His Son. Yun ang sinasabi po ng Romans 5:10. So God is perfectly just and completely fair. That means that He must punish every wrong. Ang problema ng tao, hindi natin kayang bayaran ng ating mga pagkakasala. Sa human court, di po ba pwede mong mabayaran? Di po ba pwede kang magbigay ng bail? Pwede kang mag-make restitution by paying a fine. Pero sa harap ng Diyos, we cannot offer anything. Di pwedeng palakasan sa Diyos. So, Panginoon, ganito na lang gagawin ko. Maglilingkod na lang ako. Panginoon, magpapakabait na lang ako para ako iligtas mo. No. The punishment for sinning against Him is eternal judgment. Nothing less would do. So, ganun po kaseryoso ang ating pagkakasala. It requires full payment. Sabi ng Diyos. At ang full payment na hinihingi ko na dapat maging kaparusahan ng tao is lake of fire. Minsan narinig po natin, biru-biruan, di ba? Sa langit, walang kasiyahan doon. Boring. Di ba? Eh doon sa impyerno, lahat ng kasayahan magagawa mo. Yung ganong pananalita ay kasinungalingan ng kaaway. Upang yung mga nagloloko dito ay lalo pang yun ang pakamithin. Sabi ka na iba, sa langit walang beer. Eh bakit sa impyerno ba meron? Merong sufferings doon. So napaka-seryoso po nung hinihingi kabayaran ng ating kasalanan. And God requires full payment. Ibubuhos ng Diyos ang saro. Kaya nga, sa Bible, di ba? Pag pinag-usapan yung pot ng Diyos, saro, no? Hindi natin i-imagine yun eh. Buhos talaga, di ba? Nakita na ba natin yung pot ng Diyos sa panahon natin? Hindi pa natin talaga nakikita. Di ba? Pag nakikita lang natin yung mga pagbaha, buhos yung galit natin doon sa mga contractors. Pero hindi pa rin natin naintindihan talaga ibig sabihin ng buhos. Sabi nga para itong laste na hinahatak, patindi hanggang ma-stretch to the uttermost, hanggang sa i-release. At doon mo mararanasan kung gaano kalupit ang puot ng Diyos. Sa Old Testament, ginawa nila ang lahat. Baka sakali mabayaran ng ating sins, they offered hundreds and thousands of animals, kung ano ng mga ginagawa nilang rituals, maliwanag yun sa mga Israelites. Countless animals were sacrificed, so much blood was poured out on those altars, and yet for all of that, those offerings could never fully pay the price. Hebrews 10:3-4 says, "But in those sacrifices there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins." Kahit anong ilang daang libo na hayop ang kanilang i-offer, wala ni isa man doon ang nakalinis, nakatanggal ng kanilang kasalanan. Kaya po ang tanong nila noon, who can pay then? Sinong maaaring makabayad? And the answer is, no one. So God sent His Son in that very nature, sabi po sa Article 20, in which the disobedience was committed. He imputed to Christ all our sins. Pag tinignan mo, wala nang pag-asa yung tao di ba? Pero ang Diyos talagang God of solution. Wala nang pag-asa ang tao, sabi ng Diyos, may pag-asa pa. Eh di ba, just God ka, magpaparusa ka ng kasalanan? Yes. Meron pa. Sino? Ay si Satanas, nagtaka siguro, no? Hindi niya akalain, di ba? Ang Diyos mismo magsasacrifice ng sarili niya para sa kasalanan ng iba. Yes. Siya muna yung dadanas tong impyerno para yung mga taong makasalanan ang hindi maparusahan doon. Isaiah 53 says, "The Lord laid on Him the iniquity of us all." Sa Kanya nilagay ng Diyos
yung kasalanan nating lahat. 2 Corinthians 5:21 says, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him." Siya na walang kasalanan, ginawa ng Diyos na kasalanan para sa atin, para yung Kanya namang katuwiran ang mapa sa atin. Yung kasalanan natin, binigay sa Kanya, at yung Kanyang katuwiran naman ang mapa sa atin. On the cross, the Holy One bore unholy wrath, even though He was guiltless. Tanong, talaga bang walang kasalanan si Kristo? Diba? Tayo sasabihin na, walang kasalanan. Paano? Basta wala siyang kasalanan, pero dapat patotohanan niya ng kasulatan. Meron bang mga patuloy sa Bible na siya'y walang pagkakasala? 4 na talata po sa Bible, sa John 8:46. Jesus challenged His accusers. Pinagbibintangan siya, arestuin siya. Ano sabi niya? "Which of you can prove me guilty of sin?" Meron ba? Sino sa inyo makakapagpurweba? Guilty nga ako. Wala. The Apostle Peter affirms in 1 Peter 2:22 that he committed no sin and no deceit was found in his mouth. Si Pedro, no? Wala talaga akong nakita ng pagkakasala dyan. Walang daya at itiman sa kanyang mga labi. John 19:4, in the case of Pilate, na siyang hahatol sa kanya. Diba? Hindi niya mahatulan eh. Magugas ako ng kamay. Bakit? Yung asawa niya, nanaginip ako, masama, pinahirapan ako ng tao niya sa panaginip. Alisin mo kami mo sa kanya, huwag kang hahatol dyan. Kaya sabi ni Pilate, sige, hindi ako hatol. Kayo na lang humatol. Kayo na sumisigaw. Ipako siya sa krus. Sabi niya, "Behold, I am bringing him out to you, that you may know that I find no fault in him." Wala akong makita talaga anumang fault sa kanya. And in verse 6, he says again, "You take him and crucify him, for I find no fault in him." Magaling pa lang humusga si Pilato eh. Ba't hindi niya ginawa ng tama? Wala pa lang makitang guilt. Ba't hinayaan mo sa kamay ng mga makasalanan? Matthew 27 verse 4, Judas Iscariot said, nung binenta niya si Kristo, nakuha niya na yung kanyang 30 pieces of silver, sabi niya, "I have sinned by betraying innocent blood." Bakit ko? Pinagkanulo to, innocent ito, talaga kita ko wala siyang pagkakasala. And yet he was assigned the position of a sinner. Di ba kayo nagtataka kung bakit nang pinako si Jesus sa krus? Anong sabi niya? My God, why have you forsaken me?" Bakit? Alam ni Kristo, wala akong pagkakasala. Bakit mo po ako pinabayaan? Diba dapat mga makasalanan lang ang paparusahan mo? Ako walang kasalanan. My God, bakit mo ko parusahan? He is the judge, and yet he was judged by God. At siya yung dineclare na ikaw ang guilty. At itong mga palagi nilang gumagawa ng masama, dahil sa awa ko sa kanila, ikaw ang magkakarga ng kanilang kasalanan, at yung katuwiran mo magiging regalong libreng mapapasa kanila dahil sa iyong kamatayan. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Matitigas ang puso ng mga yan. I will make them believe you. I will make them born again. Mabubuksan muna isip nila, "Oo nga, siya nga ang Diyos." And then I will make them believe you. I will pour my spirit on them to give them spiritual life, and they will believe you. Wala silang ginawa. Pero ayan sila, makakamtan nila yung regalong buhay na walang hanggan, nang walang ginagawa. The innocent bore guilty shame. The judge himself declared, "It is enough." Sapat na ang kanyang ginawa. The sin of man is paid in full. Ano tawag dyan sa theological term? Satisfaction, di ba?
Yung galit ng Diyos, po siya sa kasalanan, binuhos niya sa kanyang anak. Imagine that, hindi lang basta yung napako siya. Baka kala niya gano'n lang. Napakarami lang napako during those times. Libo-libo na. At sila po'y tumatagal ng 3 days. Di ba, yung mga apostles na napako, di ba, merong mga namatay na sa dehydration. Sabi nga, hindi nga raw po too much ang bleeding sa mga nakapako sa krus. Ang pumapatay nga sa kanila doon, yung sobrang suffocation, di ba? Kaya ang ginagawa, di ba, yung nakapako sa krus, para mamatay na ng maaga, kasi nakakatulak pa yung paan nila. Ang ginagawa, binamartilyo yon dito sa may lulod, para babali na yung buto, hindi na makarga ng kamay ang katawan, magsasuffocate, mamamatay. Si Kristo, di ba, binalak nilang baliin ang buto. Pero makita nila patay na, kasi sabi ng Bible, walang butong bababali. Namatay siyang kusa. Bakit? Because hell ang kanyang naranasan doon sa krus. Yung kaparusahan para sa iyo, para sa akin, siya nang nagdala. Para hindi na tayo maparusahan, di ba? Satisfied ang Diyos sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Walang angel na magsasabi, ako na lang po. Kahit nga angel, natunganga. Yung palang gagawin ng Diyos. Kasi si Satan nagtaka, pambira ka lang, wala nang pag-asa eh. Yung palang plano ng Diyos, pati siya, napahiya sila lahat. Sino makaka-imagine yun? Di ba? Sabi nga po ng Bible, 1 Corinthians, the foolishness of God, kung may matatawag mang foolishness ang God, is wiser than man's wisdom. Sabi ng tao, ganito, magliligtas sa Diyos, pa siyang si Superman na dadating, sasagipin ng tao, ganon. Sabi ng Diyos, hindi yun ang style ko. Ang style ko, patayin ang aking anak. Foolish na sa'yo, sabi ni Satan, wala na, panalo na ako. Diba? Nagdilim ang paligid, nakagulo lahat. Diba? Mga demon forces siguro nagdiwang. Nanalo tayo. After 3 days, nabuhay ang anak ng Diyos. Sabi ng Diyos, sino ang mananalo? Sino ang nagtagumpay? Walang iba kundi ang Diyos. So satisfaction. It is hard teaching, brethren. Ngayon po hindi na masyadong tinuturo yan. Diba? It is hard teaching. Why? Because it tells us exactly who we are and it shows us who God really is. Think about it po. 100 years ago, preaching often focused on God's holiness and justice. Tagal na panahon na. Pag nangangaral dito, talagang bumabayo ng pulpito, yung mga preachers. Bakit? Sa tindi. Bakit? Tungkol sa katarungan ng Diyos, tungkol sa kabanalan ng Diyos, dinadagukan nila. Sumisigaw talaga sila. Sa mga pulpito, sa mga lansangan, you would even hear those old hellfire and damnation sermons that sent chills down to your spine. Pero ngayon, wala na kayong marinig na gano'n. Ano na marinig na sa pulpito? Most churches just want to make people feel good. Ano yung makakasaya sa mga tao? They avoid talking about sin. Instead, they call sin as poor life choices. Hindi yan sin. Di ba? Ngayon, hindi na binabanggit ang sin eh. Nagkamali ka lang ng pili sa buhay mo. Ganun lang pinagaganda eh. Diba? Or simply encourage them, find your true self. Kaya ka bigo, kaya ka nakakaganyan, kasi hindi mo pa natatagpuan ang sarili mo. Ang focus is self, hindi yung God is holy and you are sinful, you will be condemned if you will not believe and repent. So yun po yung error ng modern liberalism. Churches may be full of testimonies and exciting programs, but you won't hear about God's wrath. They won't tell you that because God is just, sin must be punished and satisfaction must be made. Only when you see how dark the reality of sin really is, that you can see truly the light of God's grace. That is point number 1. Number 2 po. Dito na po tayo magtatapos. The mercy we now receive. So, hindi po natapos doon sa kaparusahan, di ba? Hindi po nakatapos doon sa just ang God at paparusahan niyang kasalanan. This Article 20 takes us to mercy. Ang kahabagan ng Diyos. Romans 5:15 says, but the free gift is not like the offense,
For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. So yung hindi nagawa ng first Adam, ginawa ni Christ. Christ did which had to be done if man was to be saved. Only Jesus truly understood what sin is and how it could be healed. He alone could answer God's question to Adam, where are you? Di ba yun ang tanong? Nung nagkasala si Eva at Adan, nasaan kayo? Di ba hindi nga sila nakasabing, andito po kami nagtatago, hindi eh. Sabi, bakit? Kinain nyo ba yung prutas sa pinagbabawal? Kaya sa tingin nyo sasabihin nyo, hubad kayo? They could not answer that. Where are you? Ang sumagot actually si Christ. Nasa Bible din, sumagot si Christ. Psalm 40:7-8, sabi niya, behold, I come. In the scroll of the book, it is written of me, sabi niya, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Walang makakagawa, Ama. Nagtatago ang mga tao. Sabi, ako, nandito ako, aking Ama. Nakasulat na sa akin sa scripture, gagawin ko ang will mo. Nagagalak akong tuparin ang kalooban mo, matupad ang utos mo. Through Christ, we see the grace of God overflowing, mercy abounding, love unstoppable. In Heidelberg Catechism, answer 60, ganito po ang pagkakasabi, God grants me the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ, as if I had never sinned, as if I had been as perfectly obedient as Christ was obedient for me. So sa pamamagitan po ni Kristo, ikaw na hindi masunurin, ay tinuring ng Diyos na masunurin. In Christ, you are covered. In Christ, you are forgiven. In Christ, you are adopted, accepted, secured. Heaven is open. Eternity is yours. Because of God's mercy in Christ, you are headed for glory. You are headed to eternal blessing. And even now, you already have it all in Him. Hindi tayo karapat-dapat sa bata ng Panginoon. Pero dahil kay Kristo, tayo tinanggap, tayo nagkaroon ng residence in heaven for all eternity. Dahil sa ginawa niya sa atin, nagkaroon pa tayo ng inheritance there in the presence of God. In 1 John 4:10, it says, "In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." At sinabi po sa verse 11 and 12, "Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another." Yun po ang hamon din sa atin nung ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo na tumanggap ng kapatawaran, tanong, tayo po ba'y nagbibigay din ng ating kapatawaran? The fruit of mercy received is mercy shown. Tumanggap ka ng mercy, tayo ba'y nagbibigay din ng mercy sa iba? 1 John 4:11-12 says, "Since God so loved us, we also ought to love one another." Forgiven people, forgive. Loved people, love. Redeemed people, show grace. Kung ano yung nararanasan mo, hindi lang pagkakalob mo sa iba. Di po ba, ginawa sa akin ito ng Panginoon, nilimot yung aking kasalanan, kaya ko kayang gawin to sa iba. There is a parable, di po ba, in Matthew 18, na kung saan yung master, tinawag niya yung kanyang mga servants para magsulit. At meron siyang servant na may pagkakautang sa kanya, 10,000 talents, sabi po sa Bible. Matthew 18, 10,000 talents. At nung siya humarap sa kanyang master, sabi, ang laki po ng pagkakautang ko. Sabi nung master, kailangan magbayad ka. Kasi kung hindi, ay kukunin ka yung ari-arian, ng yung mga mahal sa buhay, yung mga anak, para maging kabayaran. Pero siya nagmakaawa doon sa kanyang master, lumuhod siya, at nahabag sa kanya yung master. Sabi ng master, sige, pinatatawad na lahat, kinalimutan ko na lahat. At siyang araw siya naglalakad, nakita niya, aba, ito yung may utang sa akin ah. Di ba?
Ang laki ng utang nito. Magkano? 100, hindi 1,000, denarii. 100 pesos lang. Sabi niya, magbayad ka sa akin. Sabi, pag hindi ka nagbayad, papakulong kita. Hindi nakabayad, 100 pesos, nagmamakawa sa kanya. Sabi ng Bible, kinuha niya yon, tinilagay sa bilangguan, at pinagbayad ang kahuli-huli ang sentimo. Hindi niya pinalabas sa kulungan hanggat hindi nagbabayad. Nabalitaan ng kanyang master, bakit ganun ang ginawa mo? Di ba pinatawag niya sa malaking kasalanan? Bakit po siya hindi pinatawad? Sabi, sige, yung lahat ng sinabi ko sa kanyang kaparusahan niya, gawin sa kanya. Kunin ang lahat ng kanyang ari-arian, ipakulong ang lahat ng kanyang mga masa buhay, magdusa sila. Mga kapatid, tayong pinatawad ng Panginoon, what do you do to others? Kapag may nagkasala sa atin, are we willing to forgive? So how can we who have received such mercy not forgive? How can we not be merciful with one another? How can we not bear with one another and overlook an offense? We cannot do that unless we realize how good and loving our God who forgives us despite of the greatness of our offense. So mga kapatid, dito pa tayo magtatapos. It is all on Christ. Justice satisfied. It is all in Christ. Mercy poured out. And if you are in Him, you have it all. Amen. Tayo po'y dumako sa panalangin, mga kapatid. Kami po'y lumalapit sa iyo, aming Panginoon. Tunay na kayo ay mabuti sa amin. We are guilty and condemned, and we are without hope. But Christ bore the punishment that we deserve. He satisfied your justice, and He poured out mercy beyond measure. So help us, Father, because of people who never take this lightly, but who live in that mercy, who love us as we have been loved, who forgive us as we have been forgiven. Help us, Lord God, to extend that mercy and forgiveness that we have received from you to all those people who have offended us, and even those who do not ask for forgiveness. Help us to ready our hearts, Lord God, to extend it, even though, Lord God, we feel in ourselves and in our hearts that they don't deserve it. But we will do that because we have received forgiveness and mercy and love from you. With this message, Lord God, be implanted deep in our hearts, and help us not only, Lord God, to help this be cultivated in our minds, but to live it out daily in our lives as forgiven people of God. We thank you, Lord God. This we ask in Jesus' name. Amen.